Maraming salamat, Nobby, sa pagkakataon na maipakilala at pagbahagi ng salita ng Diyos ngayong araw ng linggo. Maaring sa oras na ito ay kami ni Bishop Ray nandito na kasama aking may bahay sa Las Piñas para dumalo sa kaarawan ni Bishop Tony Mariohay ng Team International. Pero hindi maaaring hindi natin i-record ang mensahe ngayong araw na ito. At ang napili kong topic ay yung pinag-uusapan sa media at ito yung pangyayari na may naganap na naman sa Surigao del Norte. Pero kung ating lilimiin, ito ay hindi bago sapagkat ang ating mapapanood dito po sa Jonestown, Guyana noong 1978 ay isang pahapyaw lamang po kung paano natin maikukumpara ang nangyari dito sa Surigao del Norte, dito po sa Jonestown, Guyana sa USA. At pansamantala ay panoorin muna po natin ang pangyayari dito po sa USA. Jim Jones, the leader of an American religious cult. Jim Jones led over 900 of his followers into the mass suicide. One of the biggest mass suicides in recorded history. I always understood what happened. At some point, it did, on some level, become collective madness. To whomever funds this note, collect all the tapes, all the writing, all the history. The story of this movement must be examined over and over. Jim Jones and this movement were born too soon. The world was not ready to let us live. He used to say, when I go, I'll be the most hated man on the planet. You know, my name will be on everybody's lips. Guess what? It was. He is the mass murderer. And you asked me before what I felt about Jim Jones. I think he's a monster. Jim Jones became a maniac. There's no doubt about it. You said he's crazy. Do you think he was always crazy? No, I don't. I don't think he's always like that. All I could remember, especially about my father, was the negative. You know, just the real horror of Jonestown and what it meant to live there and in the temple. It's important, I think, for me to talk about how they were just like anybody else. That they came from every background imaginable. I think it's important to point that out. I wanted to describe for you what drew people in, that sense of belonging, that connection with spirit. And one of the things I relished was coming up and over that hill and just seeing every walk of life just milling about, and just the color and the humanity of it just warmed my heart. That's what I was looking for when I came up and over that rise, and there's nothing left. It's also important to talk about the sickness of the people. However it happened, there's a sickness. You know, Jim Jones by himself can't kill 913 people. I believe that madness can happen to anyone, you know, under the right circumstances. And if I don't spend some time trying to explore that, there's no value to their deaths. They will have died in vain. Try to find something, man. I gotta find some trace of this place. There's some forgiveness there for me, forgiveness for myself, and forgiveness for Dad. There's a little town in Indiana. The moment I think of it, a great deal of pain comes. As a child, I was undoubtedly one of the poor.
in the community. Never accepted the ones that were on the wrong side of the track. At samantala muna nating puputulin ang ating pinapanood upang bigyan lang natin ng background yang nangyari sa Guyana. Yan ay pagpapakamatay ng People's Temple Church at sa pangunguna ng kanilang pastor na si Reverend Jim Jones. At tinatalakay dito sa ating pinapanood yung simula bakit nagkaroon ng isang charismatic leader katulad ni Reverend Jim Jones na naakay ang kanyang buong kongregasyon na magpakamatay. Buti na lamang po yung nakita nating anak naisalba ang buhay dahil nagbabasketball. Recently, usap-usapan ng isang samahan sa Surigao del Norte na allegedly may ginagawang hindi katanggap-tanggap. This group is seen as a cult by the authorities and the locals. Members of this community, however, do not regard themselves in that way. This leads us to ask, what is a cult? Ano nga po ba ang kulto? Paano ba masasabi ng isang group ay cult? Ang pagiging kulto ay isang Bible-believing group ay makikita sa kanyang teachings. A cult is a religious group that derive from a parent religion such as Christianity, but departs from that parent religion by denying some of its essential doctrines, ayon po kay Dr. Ron Rhodes. Ngunit may mga indikations din ng isang cult na makikita sa kanilang mga practices. Kauna-unahan na po dito ay ang authoritarianism. Authoritarianism. Ang salita ng kanilang authority na maaaring tinitingnan nila bilang isang prophet, reincarnation ni Jesus, messenger from God, or worse, son of God, ay itinuturing na ultimate at final. Madaling makilala ang isang kulto kung ang isang unquestionable loyalty na sila sa kanilang founder or leader. Kaya nga po, yung balita tungkol sa Surigao del Norte, isang batang-batang tinatawag na Senyor Aguila, ay napaniwala ang kongregasyon kung paanong si Reverend Jim Jones na pinanood po natin ay nakapaniwala rin sa kanyang kongregasyon na at nadala sa pagpapakamatay doon noong 1978. So ang tawag po doon ay authoritarianism. Masyadong malakas na authority ng isang leader. Pangalawa naman po ay ang isolationism. Ang mga extreme cults kung minsan ay gumagawa ng matinding boundaries. Kung minsan ay nire-require nila ang mga members nila na putuli na maugnayan nila sa kanilang mga pamilya. Para sa members lang nila. Ina-isolate nila ang kanilang community. Ang mga cult groups ay nagiging substitute family or friends na mga members na ito na humihiwalay sa kanilang pamilya o umiiwas na sa kanilang mga kaibigan. Ang mga kulto ay nagre-require madalas ng mas mahabang time at effort sa kanilang mga miyembro. So, kung merong authoritarianism, ang pangalawa naman ay isolationism. Parang ina-isolate ang mga miyembro. Malakas ang leadership, pagkatapos i-isolate ang mga members. Pangatlo, exclusivism. Ang mga kulto ay madalas na naniniwala na sila lamang ang may hawak ng katotohanan ng Diyos at maaaring maligtas. Ang mga nasa labas ng group nila ay considered na agad na unbiblical at mali. They believe they are truly true believers and so they are the only saved groups. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kapag may nagsasabi na kami lamang ang maliligtas, exclusive kami lamang yung tinawag ng Diyos, pangatlong sign po yan ng pagiging kulto. Authoritarianism, strong leadership, isolationism, isolationism. Ina-isolate ang grupo.
At ang pangatlo, exclusivism. Ini-exclusive po. So, yung tatlo na po yun, may pang-apat pa. Ang tawag po ay threats of satanic deception. Ang ilang mga kulto ay nagbababala sa mga members nila na maaaring gamitin ni Satanas ang mga friends and family upang i-tempt sila na umalis sa samahan. Kaya kailangan nilang iwasan ang mga ito. May ilang din na dinidiscourage nila ang kanilang members na makinig ng teachings o magbasa ng books na hindi sang-ayon sa kanilang views or beliefs dahil baka raw maligaw sila ng landas. Meron na pong pananakot. So, tuturuan na po ng mga deception o pangliligaw ng ating kaaway. Pang-apat po ay shunning. Ang mga maliliit na paglabag laban sa group tulad ng hindi pagsunod sa leader o pag-question sa isang opinion or view ay maaaring humantong sa pag-iwas o pagdistansya sa taong iyon. Ang mga members ay sinasabihan na iwasan ang members na guilty. Madalas, nagiging biktima rin ang guilty ng mga chismis. Sasabihin po na iwasan nyo yung mga taong iyon sapagkat sila'y ginagamit ng kaaway. Disfellowshipping. Ang mga kulto ay mahilig na mag-disfellowship o magtiwalag ng sinumang members na nagko-question o lumalaban sa mga paniniwala at instruction ng group. Ginagawa nilang panakot ito sa mga members nila para maging obedient ang mga ito. Dahil napaniwala sila na ang group lang nila ang tama o kaya ay maliligtas, natatakot silang mapaalis. Ito yung mga nagtitiwalag. At sasabihin ay ititiwalag at matatakot naman ang miyembro na matiwalag. Kung mapapansin ang mga nasa itaas, it is obvious to see that cults operate in fear rather than in truth and love. Ang isang church, sekta or denomination ay maaaring maging biblical nga sa kanilang teachings pero cultic naman in their practice. Being truthful in one's beliefs and loving in practice must never be separated from each other. Pero cultic naman in their practice, being truthful in one's beliefs and loving in practice must never be separated from each other. Yun po ay sabi sa religion that God our Father accepts as pure and faultless in this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Yan po ang sabi sa Santiago 1:27. So, mag-ingat po tayo sapagkat ang mga kulto po ay nandyan lang sa tabi-tabian. Nasa paligid lang po natin. At para maiwas po tayo, uulitin ko, ay kailangan pong alam po natin ang mga sign o mga qualifications ng isang grupo na kapag ito ay nagiging kulto, ito po ay may authoritarianism na pamumuno. Isolationism, ibubukod kayo, ibubukod tayo. Exclusivism, sasabihin, exclusive tayong maliligtas. Threats of satanic deception, may pananakot. At shunning, ang sasabihin ay kailangan umiwas tayo doon sa mga impluwensya ng mga mag-aalis sa atin sa grupo at kahuli-uliyap ay ititiwalag tayo kapag tayo hindi sumunod. Pagpalain po tayo ng Panginoon at sa susunod na linggo po ay atin pong makikita yun pong pag-iwas sa mga kultik na ito. At ako po'y naniniwala na kapag tayo po ay nasa tamang daan, katotohanan at buhay, kailanman na hindi po tayo mapapahamak. So, subaybayan po ninyo ang susunod po nating pagtalakay. Dito naman po sa Surigao, ang grupo naman po ng Socorro Bayanihan. Pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Kapagpalang Diyos, marami pong salamat kahit po sa recorded message na ito ay nagiging mapagpala ang bayan mo, Panginoon, na pinili dito po sa
Logos and Rhema Missionary Church International. Ingatan niyo po kami at pagpalain niyo po ang pinangangasiwaan, Panginoon, ng inyong lingkod na hindi po kami madala doon po sa cult na paniniwala at nadadala po sa hindi magandang sitwasyon. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin na pag-aralan patungkol po sa mga kultong ngayon po iniimbestigahan na sa Senado, ang Socorro Bayanihan Group. Pagpalain niyo rin po ang bawat sa amin at ikaw po ang maluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.